Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo. Sa Kanya'y manalig tayo. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya ay umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang naggilalas sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Si Jesus ito. Ito ang mga mismong salita na nanggaling kay Jesus nang minsang hampasin ng alon ang kanyang mga alagad. Kahapon, matapos ni Jesus pakainin ang 5,000 lalaki. Lalaki lang ang binibilang. Ano po? Pero higit pa, doon ang kanyang napakain. Wala pa doon ang babae at wala pa doon ang mga bata. Matapos niyang pakainin ang libo-libong tao, pinasakay niya ng bangka ang mga ito at pinauwi. Pinasakay ang mga alagad. Ngunit habang nasa bangka, umiihip ng pasalungat ang hangin. Kaya sila nahirapan magsagwan. Hindi kasi tayo mangingisda. Kaya hindi natin alam kung paano tumakbo ang bangka, 'di ba?
Pero dapat ang bangka, alam natin, tatakbo ng hindi pasalungat sa hangin, kundi sasabay ka sa hangin. Dahil kung pasalungat, ano mangyayari? Ay talaga, no? Mahihirapan ka talaga na makausad kasi pasalungat. Mula sa malayo, nakita naman ni Jesus ang nangyayari sa mga alagad. Nakita niyang sila'y hinahampas ng hangin. Sila'y pasalungat sa hangin. Hinahampas ng alon. Nakita ni Jesus. Sapagkat si Jesus nasa bundok, nagdadasal. At kita niya mula sa mataas na sila'y nahihirapan maglayag. Hinahampas. Hinahampas. Ang ganda ng imahe na yon. Yung alagad na pasalungat sa hangin, hindi makausad. At ang Diyos nasa ibabaw, kita ang lahat ng nangyayari. Hindi ba ganito rin tayo? Madalas tayo'y pasalungat sa hangin, kaya tayo nagkakanda gulo-gulo kasi pasalungat tayo. Sinasalungat natin ang utos ng Diyos. Sinasalungat natin ang buhay. Kaya magulo. Hindi makausad sa buhay. May asawa ka, sinalungat mo, o di ang gulo ng pagsasama. Diba? May pag-aaral ka. Sa halip na dito ang daan, papuntang eskwelahan, sumalungat ka, dumito ka, o saan ka pupunta? Diba? Sa isitan, sa rekto, o salungat, no? Sira ang buhay. At madalas ganun. Yung pagsalungat natin, tayo minsan ang may gawa. Pero maganda rito, mula sa itaas, kita ng Diyos ang nangyayari sa atin. Kita ng Diyos ang salungat na ginagawa natin. Kaya nga, mula sa malayo, nakita na ito ni Jesus. Kaya siya naglakad sa ibabaw ng tubig para puntahan ang kanyang mga alagad at sabihin, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob. Si Jesus ito. Sa ganitong tagpo, ipinapakita na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Malayo man o malapit, ang mata ng Diyos ay nakatuon at nakatingin sa atin. Sinusubaybayan tayo, nakaalalay sa atin, binabantayan tayo. Kaya't alam niya kung umiihip ng pasalungat ang hangin sa atin. At alam din niya kung tayo mismo ang sumasalungat sa hangin. Nakatingin siya kung kailan tayo hinahampas ng alon. Sa mga ganitong tagpo, madalas ang bilis nating matakot. Agad tayong nag-aalala. Agad nawawalan ng pananampalataya. Hindi pa man tayo palubog, hinahampas pa lang tayo ng alon. Kaya nga ang paalala ni Jesus, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Si Jesus ito. Hindi ka pa lumulubog. Huwag kang matakot. Laban, langoy. Huwag kang sumalungat sa hangin. Sagwan. Laban. Magandang paalala ito ngayong unang linggo ng taon. Sapagkat ang salitang, huwag kang matakot o do not be afraid, ay sa Biblia, inulit ng 365 times. Pagbabasahin mong Biblia, 365 times mong mababasa ang salitang, huwag kang matakot. Ibig sabihin, sa buong taon, sapat ang araw-araw na paalala na huwag tayong matakot. Huwag kang matakot. Sapagkat ang takot ay kalaban ng pananampalataya. Fear is the enemy of faith. Kapag ikaw ay natakot,
nawawalan ng pananampalataya. Kaya nga ang paalala ni Jesus, lakasan mong loob mo. Huwag kang matakot. Ako totoo. Parang paalala ni Jesus sa mga alagad, pinakain lang kita. Binusog ko lang kayo, nakalimutan mo na. Isang hampas lang ng hangin. Hello. At yan ang nangyayari sa atin madalas. Isang hampas lang ng hangin, nakalimutan na natin ang ginawa ng Diyos. Kaya ang paalala sa atin ngayong araw na ito, huwag matakot. Yung mga alagad ni Jesus natakot dahil ang tinignan nila ay yung alon. Ang hindi nila tinignan, si Jesus. Hindi nila binalikan ang ginawa ni Jesus. Nakalimutan nila agad ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Siguro, hindi sila natakot kung nakatingin lang sila kay Jesus. Hindi sila natakot kung lagi nilang nasa isip si Jesus. Kaya muli, ang paalala ni Jesus sa bawat isa sa atin, huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob, si Jesus ito. Amen. Amen.